His perfect love will strengthen you and will open your eyes. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Makikita mo that God gives us His goodness and His tender mercies all around us. So are we ready to listen to the Word? Amen. Excited po ba tayo? Amen. The message is all about, it's about God's love. But another form of God loving us is that God has accepted us. And if you are new here, right, if you believe in Jesus, know that God accepts you. If you believe in Jesus Christ. Alright? So, tayo po, dapat alam natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. You can only believe that He has accepted you when you know that God loves you so much. And kaya po kayo nandito para marinig yan. Marinig ang katotohanan. Because without knowledge, ang alam mo lang, naku, baka galit sa akin ng Diyos. Naku, may nagawa ako, baka hindi na ganun ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Baka tinatalikuran niya na ako. Nagkakamali po tayo, no? God loves us so much that He gave His only begotten Son for us. Yun na po ang demonstration ng kanyang pag-ibig para sa atin. And you have to know that. And that is why you are here. You have to know that God loves you so much. Even in your weaknesses, even in your frailties, your mistakes, God has accepted you. Alright? So tayo po, kaya lang natin umibig sa iba when you know that you are loved by God. Ang sabi po sa salita ng Diyos, we love because God first loved us. Yung pag-ibig mo sa pamilya mo, sa anak mo, hindi mo magagawa yan kung hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. You can love them well when you know you are loved by God. And our confidence is in His great love, not in our love for God. Dapat wala kang kumpiyansa dyan. Alam niyo naman ang pag-ibig natin. Minsan nagtatampo tayo kay Lord. Minsan tinatalikuran natin siya. Diba? Minsan nagdududa tayo sa Kanya. Pero ang kumpiyansa natin nasa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Lagi ang pag-ibig ng Diyos. His love never fails. His love never ceases. So find your confidence in the love of God for you. Yes, you. Maski marami ka na nagawa. Yes, you. God loves you so much. And He has accepted you. Alright? You have to know that you are rooted and grounded in the love of God. Inugatan ka na sa pag-ibig ng Diyos. Siya ang naglagay sa iyo doon. He has grounded you in His love and you are rooted in His love. Right? Hindi mo ginagawa na iugat ang sarili mo, kundi siya ang nagpaugat sa iyo sa pag-ibig niya. Nakaugat ka na sa kanyang pag-ibig para sa iyo. Mahirap po magpatuloy sa pananampalataya kung hindi ka fully convinced that you are loved by God, even in your weaknesses, even in your mistakes. Makakapagpatuloy lamang po tayo if we know that we are so loved by God. Na maski nagkakamali tayo, pwede tayong bumangon ulit dahil alam mo, mahal pa rin ako ng Diyos. Amen po ba? Meron po bang mga taong nagmamahal sa inyo? Di ba malakas ang kumpiyansa nyo pag meron nagmamahal sa inyo? Alam ko kasi mahal ako niyan eh. Susundin niya ako kasi mahal ako niyan. And you know, it's the same thing with the Word of God. The Word of God tells us, faith works by love. Pero hindi yung faith works by our love. Do you know how your faith works? Your faith works by the love of God for you. Kaya gumagana ang iyong pananampalataya, right? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay gumagana sa iyong buhay. Hindi mo yung pag-ibig yan ng Diyos sa iyo, kaya ka may pananampalataya. Alam niyo, si Pastor Mike, mahalin yan. Ibig sabihin, mahal na mahal ako noon. Kilala niyo si Pastor Mike, yung aking asawa, nasa heaven na siya, nauna na siya. Alright? So si Pastor Mike, love na love ako niyan. Kaya yung mga anak ko, pag nahindian ng kanilang daddy, nakapila na yan dyan. Tapos lalapit na sa akin, Ma, kausapin mo si daddy. Sabi ko, sige, akong bahala dyan. Kumpiyansado ko. At paglapit ko, sabi niya, sige na. So bakit ako kumpiyansado? Bakit yung mga bata kumpiyansado na mapapa-oo ko ang daddy nila? Kasi alam ko, mahal na mahal ako ni Pastor Mike. Pag sinabi ko, Dad, ganto, sige na, okay na yan. Oo at oo yan.
Alam niyo, kung nakikita niyo ang Diyos na nagmamahal sa iyo, alam niyo hindi kayo tatalikuran ng Diyos. Alam mo, maski ano man ang pagkukulang mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? So do not trust your own love, but trust the love of God for you para laging malakas ang loob mo. Because God's love is consistent. God's love is unfailing. Hindi yun nag-fail. It does not cease for you. Tayo, pagka hindi lang tayo sinagot ni Lord, nagtatampo na tayo. Pero si Lord, maski hindi mo siya pansinin, hindi nagtatampo sa iyo. Amen? Mahal ka pa rin ng Panginoon, maski pa ano pang ginawa mo. So, God's love is consistent, no? At yun nga, pag alam mong mahal ka ng Diyos, ang sarap humiling. Bakit? Kasi alam ko, love ako ni Lord. Bibigay niya sa akin ang aking mga hinihiling. As long as it is according to the will of God, humiling ka lang. Sabi mo sa katabi mo, humiling ka lang. Yung iba natatakot na ako, bibigay kaya sa akin. Bakit naman ako bibigyan ni Lord ng bahay at lupa? Pastora, bakit hindi? Bakit hindi? Yun ang tanong ko, bakit hindi? Di ba? Sa Bible, sila Abraham, pinayaman niya. Alright? Si David, pinayaman niya. Bakit hindi ka bibigyan? Anong tanong, kung alam mo ang Diyos, pag-aari niya ang lahat, right? At mabuti ang Diyos at mahal ka ng Diyos, bakit hindi? Si Joseph nga, ginawa niyang second in command. In the whole of Egypt, even to the whole world, he was second in command. Bakit hindi ikaw, anak ka ng Diyos? Amen po ba? So pag alam mo na mahal ka ng Diyos, madaling humiling. Sabihin mo ulit sa katabi mo, humiling ka kasi. Alright? Ang sabi po sa Bible, ask and you shall receive. Yun po ang sabi. Pastor, humihiling naman ako. Sandali lang ha, sigurado ka humihiling ka. Baka naman nagrereklamo ka. Kasi iba ganito, Lord, bakit naman sila meron, ba't ako wala? Bakit silang ganda ng bahay? Lord, bakit ganun ako wala? Prayer ba yon? Humihiling ka ba o nagrereklamo ka? Paki-review lang. Minsan kasi, hindi natin alam, akala natin humihiling tayo, yung pala nag-iinggit lang tayo. Yung pala nagre-reklamo lang tayo kay Lord. Alright? And I'll give you examples of that, okay? Yung iba naman, hindi humihiling. Akala nila humihiling sila. Sa isip nila, humihiling naman ako, pastora. Talaga, humiling ka? Alam ko, humihiling naman ako eh. Pero bibigyan ko kayo ng example, no? Alam niyo po, si Pastor Mike, dalawa lang sila magkapatid. And yung parents naman niya, well-to-do, okay? So si Pastor Mike, 17 years old, alright? 16, 17. Alam niyo po ba, humingi siya ng kotse sa magulang niya, binigyan siya. Alam niyo, uso pa nun yung box type na Lancer. Alam niyo yung gano'n? Okay, tapos lowered. Yung mga hump, tinatagiliran mong gano'n. Nakakaintindi kayo. So, lowered pa lahat, the works, di ba? Yung magandang klaseng sasakyan. Tapos, after a while, humingi naman ng bahay. Binigyan din. Binigyan siya ng bahay at lupa ng magulang niya. Tapos yung kapatid niya, sabi, Nay, Tay, ganyan naman kayo eh. Bakit si Kuya binibigyan nyo? Binigyan nyo ng ganito, binigyan nyo ng ganyan, binigyan nyo ng ganito. Sabi gano'n, bakit ako? Sabi ng nanay niya, teka, humiling ka ba? May hiningi ka ba? Alam niya, napatigil yung kapatid niya eh. Kasi all this time, walang hinihingi. Wala. Parang ganito lang, pag nakita niya binigyan yung kuya, grabe naman, binigyan si kuya. Tapos binigyan, grabe, si nanay, binigyan na naman si kuya. Puro siya ganon, hindi pala siya humihingi. Sa isip niya, puro siya reklamo. Akala niya humihingi siya, hindi siya humihingi. Alright? So, ang tanong, humiling ka ba kay Lord? Did you ask? Because the Bible says, if you ask, you shall. At ang sabi rin sa Bible, you have not because you ask not. Hindi ka naman humiling eh. Kaya wala ka. Alright? So, sa akin din po, nangyari din po yan. Alam niyo si Pastor Mike, mahilig yan, gadget man yan. Mahilig yan sa mga cellphone, computer, okay, at saka sa mga laptop. So, lagi yan, the top of the line. So, siya naman, dahil nga mahilig, palit ng palit yan. So, pag di niya na gusto yung cellphone niya, eto naman ako, taga-salo. Yan, may cellphone na ako.
Tapos, nagkaroon kami ng mga anak, inaabot na rin nila yung mga unang labas ng cellphone, mga Nokia noon, di ba? Nokia. 3210. Sino nagkaroon na? Nokia, ganyan. So maraming mga numbers yan. So, pagka napaglumaan niya na, ako naman nakahingi. Tapos binili niya yung panganay namin, yung pangalawa. Pagdating kay Zach, bibili niya naman si Zach. Sabi ko, nakahalata na ako. Sabi ko, Dad, ba't naman ganun? Lagi sa akin yung luma, tapos yung anak mo, bibili mo ng bago, bata pa yan, sabi ko. Alam mo, sabi sa akin ni Pastor Mike, Ma, hindi ka naman humihiling sa akin eh. Tapos naisip ko, oo nga no, hindi pala ako humihingi sa kanya ng cellphone. At nakita niya na masaya na ako sa pagtanggap ko ng mga luma. Kaya puro luma nasa akin. Kaya tanungin niyo rin sarili niyo, humihiling ba talaga kayo? O nanonood lang kayo? Uy, bakit siya meron? Ba't ako wala? Ay, okay na sa akin to. Alright? Minsan tayo po nagpuput ng limitation sa ating Diyos dahil sa pagkakakilala natin sa Kanya. No? We are limiting ourselves. O kaya tingin nyo, may nagawa kayong mali. Kaya, hindi ako papansinin ni Lord. Baka hindi ako pagbigyan ni Lord dahil may nagawa ako. Alright? So check yourself because the Word of God says, ask and you shall receive. You have not because you ask not. And that is a biblical principle that we can see in the Word of God. So matuto po tayong humingi. Baka sa isip nyo lang, akala nyo humihingi kayo, hindi naman kayo humihingi. Amen? Amen po ba? Alright? Sabi mo ulit sa katabi mo, humingi ka kasi. Yung para sa'yo, okay? Huwag nyo hingin yung kotse ng kapitbahay nyo, hingin mo ang kotse mo. Alright? Hindi magugulat si Lord sa hihilingin mo. Kasi sila, humingi rin sila. Okay? So what else? What else does the love of God do for us? God's love perfected us. Dahil po sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak si Jesus. Si Jesus ang kumuha ng ating mga sala at siyang namatay para sa atin. At ikaw na tumanggap kay Jesus, you are already perfected in Christ. Amen? So it's God's love. It's not our good works that will perfect us. No, not at all. It is God's love that perfected you. You can never perfect yourself. Gaano mang kabuti ang ginagawa mo, yan ay hindi aabot sa perfection ng Diyos. Only God can perfect you. Amen? Alright? Now, another way that God shows us that He loves us is that He has accepted us. Ikaw na mananampalataya ni Kristo, tinanggap ka na ng Diyos sa iyong karumihan, sa iyong kahinaan, sa iyong mga pagkakamali, tinanggap ka ng Diyos. May pruweba ba tayo? Tingnan natin ang Ephesians 1:6. Ephesians 1:6 says, to the praise of the glory of His grace. Papuri sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya by which He made us accepted. Gagawin pa lang o accepted ka na? Accepted ka na. Accepted in the beloved. So once you are in the beloved, who is the beloved? Jesus Christ. Jesus Christ. If you are believing in Jesus, your faith is in Jesus, you are in the beloved and you are accepted in the beloved. Tinanggap ka na ng Diyos. Ano man ang nagawa mo, ano man karumihan mo, bakit? Lahat yan binayaran na ng beloved na si Jesus Christ. Amen? So those people who do not believe in Jesus yet, right? They are not yet accepted. Ang accepted lang in the beloved are those who believe in Jesus Christ. Kaya ano ka man, maging sino ka man, ano man ang iyong nagawa, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, tinanggap ka na ng ating Panginoon. Amen? You are a child of God. And once a child of God, always a child of God. Hindi na ho yan tatanggalin sa'yo ang pagiging anak ng Diyos. Naalala ko po yung prodigal son. Alam niyo po yung story ng prodigal son? Alright? Sinong hindi nakakaalam? Ulitin ko na mabilis. Sinong hindi nakakaalam? Yung iba ayaw naman kasi magtaas ng kamay eh. Tapos sabi ko, alam niyo ba yung...
pastora, nahiya lang ako magtaas ng kamay, pero hindi ko talaga alam. Sige na nga, sasabihin ko sa inyo, maiksi lang. So, prodigal son, may isang ama, may dalawang anak siya. Yung youngest, hiningi na ang mana niya. Sabi niya, tay, akin na yung mana ko. And then to youngest, alright, ginamit po sa prodigal living. Nabuhay sa sigarilyo, hindi pala sigarilyo. Nabuhay sa prodigal living, wild living, prostitutes, di ba? Drinking, wild parties. And then nung naubos na ang kanyang pera, naubos na rin ang kanyang kaibigan. Pati ang kakainin niya sa araw-araw, ubos na rin. Kaya he found himself, in the pig pen at kakainin niya na sana ang pagkain ng mga baboy dahil gutom na siya. Yun na po ang kalagayan niya, pinakamababa na po yun. Alright? So, he was about to eat the food when suddenly he remembered the father and the father's house. Sabi niya, sa bahay ng aking ama, may kinakain yung mga servants namin. Samantalang ako, ito, kakainin ko na ang pagkain ng baboy. Ganun na po kababa ang inabot niya. So he decided he will come back to his father as a slave. Alipin na, yun na plano niya. Huwag na siyang tanggapin bilang anak. Kulang siya sa kaalaman ng kanyang ama. Kaya bumalik siya. And then yung father, nakita niya malayo pa lang tumakbo. At niyakap siya, pinupog siya ng halik, alright? At pinasok ulit siya sa bahay. Alam niyo po ba, yun po ay pinapakita sa atin ng Diyos na kanuman ang karumihan mo, anuman ang dumi mo, ang ating Ama, tinatanggap ka. He accepts you no matter what you have done. Amen po ba? So that's one picture of God accepting us in our mess, in what we have done. Lahat man ng failure natin, tinanggap ka na ng Panginoon. But of course, hindi ka niya pababalikin sa babuyan. Tama po ba yun? Ayaw naman niya ikaw bumalik sa babuyan. Kaya nga pinasok sa bahay ng Ama. Amen? Because it's no good to stay in a pigsty. Amen po ba? Gusto niyo po ba? Pinatawad na ako, babalik ulit ako sa babuyan. Ganun ba yon? Hindi mo babalikan ang karumihan. Amen? Alright? Kayo'y tinanggal ng Ama doon para mamuhay sa bahay ng Ama. Mamuhay ng bilang anak ng Diyos. Hindi babalikan ang kasamaan at dumi ng mundo. Amen po ba? So hindi tayo pinatawad para balikan lang ang karumihan. Amen? Malinaw po ba yon? Hindi po encouragement ang pagpapatawad ng Diyos para bumalik ulit sa dumi. Lilinisin ka ng Panginoon, hindi para bumalik sa dumi. Amen? Is that clear enough? Alright? So kinuha siya to show him accepted. Pero alam niyo po ba, itong story ng prodigal, napakadami pong facet nito. At napakadaming aral kayo makikita. Alam niyo ba kung bakit nagtatakbo ang ama, bukod sa pagtanggap sa anak, bakit siya nagtatakbo para salubungin yung kanyang anak? Because in the Jewish culture, kapag may nakakita dun sa isang tao na gumawa ng masama, sino man sa household, pwede yung elder son, pwede yung mga katulong, kamag-anak, mga pinsan, pwede siyang harapin, magbabasag yun ng isang palayok, okay, sa harapan niya. At yun po ay simbolo na ikaw, gumawa ka ng kahihiyan, hindi namin inaagrihan yung ginawa mo. Nakakahiya ka. They have to do that to show the neighbors, to show the community, we are not in agreement with you. Hinihiya ang mga taong may ginagawa na masama. Kaya, dito nyo makikita, kaya nagtatakbo yung tatay, sinigurado niya, siya ang unang haharap sa kanyang anak. Siya ang unang mag-welcome sa anak, kundi hihiyain ng iba. Ayaw ng ama na may manghiya sa inyo. Ayaw niya na hindi niyo makita ang kanyang pagmamahal. Kaya inunahan niya ang lahat. Isipin niyo na lang kung yung elder brother ang nauna. Baka suntok at sipa ang inabot ng bata. Tama po ba? Nakakahiya ka, tsagag. Yung ginawa mo, pugong. Diba? Ganun yun eh. So, inunahan ng ama. And then, pagdating po sa bahay ng ama, alright? Pinaghanda, sabi, tayo'y let's kill the fatted calf. Alright? Pinapatay. Alam niyo ba kung bakit?
aside from the fact that he was rejoicing na bumalik yung kanyang anak, kung bakit siya nagpa-party, para hindi mag-guilty ang anak. Ayaw niya na nasa loob siya ng kwarto, grabe talaga, nakakahiya naman yung ginawa ko. Even shaming or guilt-tripping, ayaw ng ama yon para sa kanyang mga anak. God does not use guilt trip para magbago ka. Ang gamit niya, pag-ibig niya. Ang pagtanggap sa iyo, yan ang kaparaan ng Diyos. His goodness is the way that people repent. Amen? So, ayaw niyang mag-guilty yung tao, yung kanyang anak, kaya nagpa-party siya. And that is the announcement to the whole household, even to his neighbors, kasi loud music po ito, that my son is back and I have accepted him. Okay? No shaming, no guilt-tripping, mahal ko ang aking anak. Amen po ba? Nakita niyo po ba yon? Alright? So the father accepted his younger son. And tayo naman po, huwag tayo maging elder son. Okay, sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging elder son. Kung saan, nilapitan siya ng tatay, halika na, pumasok ka na sa loob. Ibig niya sabihin, tanggapin mo na rin yung kapatid mo. Siya'y nawala, siya'y namatay, ngayon siya'y buhay na. Nararapat lang na tayo'y mag-celebrate. Alright? But the son wouldn't go in. Okay, yung elder son, sabi niya, all these years, nagtrabaho ako, tapos yan, yung anak mo, bumalik. Tapos pag-celebrate lang ng ganito, galit na galit yung elder son. And so the father was explaining to him, it is but right that we should celebrate because he was dead and now he is alive. Amen? So dito natin makikita ang pagtanggap ng ama sa kanyang anak. Amen po ba? Now, kinausap niya yung anak niya. Dahil ang totoo niyan, gusto rin ng ama na tanggapin ng kapatid ang kanyang kapatid. Amen? So that is speaking to us right now. Tayo lahat ay tinanggap na ng Diyos. Tanggapin mo rin ang iyong kapatid. Amen? And let me give you a scripture for that. Romans 15 verse 7. It says here, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So nauna po ang pagtanggap ni Kristo sa atin, kaya nga accept one another as well. Amen po ba? So we are to accept one another. Why? Because it brings praise to God. Kapurihan yan sa ating Diyos Ama. Alright? So hindi ko may kahinaan siya sa faith, o may kahinaan siya sa buhay, alright, hindi na natin siya tatanggapin. Alright? Tinatanggap natin yung tao, hindi natin tinatanggap yung mali niyang ginawa. Can that be clear? Tinanggap ng ama yung kanyang anak, dahil anak niya, pero hindi niya sinabi, o sige, balik ka ulit doon sa babuyan, kasi tanggap ko naman yung ginagawa mo. Hindi po. Ang tinanggap niya lang yung anak, hindi yung kamalian. Kundi pinabalik niya lang yun doon. Amen? Are you getting this? Because some people say, naku, pastora, pag ganyan tinuro mo, baka akalain nila okay lang kay Lord. Hindi po okay. Yung tao ang tinanggap ni Lord. Yung kasamaan, hindi. Alright? Kaya nga niya pinapasok sa bahay ng ama at hindi pinabalik sa babuyan. Amen po ba? Right? So makikita natin dito, the love of God is not conditional. It's unconditional. Hindi niya sinabi, o sige, mag-behave ka muna. Pag-behave na ikaw, tsaka kita mamahalin. Alright? Walang sino man dito ang sinabihan o tinuruan natin, mag-behave ka para mahalin ka ng Diyos. Hindi. Maski hindi ka pa behave, mahal na mahal ka ng ating Diyos. Amen po ba? Hindi sinabi ni Lord, pag wala ka ng addiction, pag wala ka ng mga ginagawang mga mali, sige, bumalik ka, mamahalin at tatanggapin na kita. Wala pong ganon. Sa ating karumihan, dahil sa biyaya ng Diyos, mahal na mahal ka ng ating Diyos. Amen po ba? So we can see here that God loves us unconditionally, even in our weakness, in our failures. And He is working in you right now, even right now. He gives you the strength,
through the Word of God. Para malaman mo, ganun pala ako kamahal ng Diyos. Kung gano'n niya kamahal si Kristo, let me tell you, ganun din ang pagmamahal niya sa iyo. Does God the Father love Jesus? Yes. As much as He loves Jesus, that is how much He loves you. Alright? Walang bawas, walang kulang. Alright? And it is God who showed us na even in our sinful state, minahal niya tayo. Look at Romans 5:8. But God demonstrates His own love. Ito ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Ano? That while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo nasa kasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi na inintay. O pag nakita ko na mabait-bait ka na, yung medyo make improvement, ayan, padadala ko na yung anak ko. Hindi po ganon. Lahat tayo nasa kasalanan pa nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen po ba? So that is the demonstration of God's love for us. So brothers and sisters, there's no reason to hide from God. Stop pretending to God. Kilala ka ng ating Diyos. Alam niya ang iyong kahinaan. Alam niya kung anong ginagawa mo. Rather, come to the Lord. Lumapit ka sa Kanya at sabi mo, Lord, tulungan niyo ako. Ito ako. Tulungan niyo ako sa aking kahinaan. That's the only way to get out of your situation. You ask the Lord to help you sa lahat ng iyong kahinaan. And let me tell you, He will show you His perfect love, and His perfect love will cast away all fear in your heart. His perfect love will strengthen you and will open your eyes. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Makikita mo that God gives us His goodness and His tender mercies all around us. Nakikita niyo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay niyo? Amen? Open your eyes more and more. Itong sabi ng Bible, nakapalibot sa atin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang habag para sa atin. Right? Otherwise, if your eyes is not open to that, ang nakikita nyo lang, galit sa akin si Lord. Naku, may nagawa na naman ako, lagot ako kay Lord. Yun ang makikita nyo. But the truth of the matter is, His goodness, His mercy surround us, follows us wherever we go. Yun ang katotohanan at yun dapat ang nakikita natin. And the Word of God tells us, He gives us good things to enjoy. He satisfies our mouth with good things. Kailangan malaman mo, lahat ng good things na natitikman mo sa buhay, galing yan sa Panginoon. Otherwise, ang mapapansin mo lang, naku, may problema na naman ako. Naku, may kakulangan na naman ako. At yun lang ang nakikita mo. Alam mo, minsan pag hindi mo nakikita, hindi mo nire-recognize ang kabutihan ng Diyos, hindi mo a-acknowledge yan sa buhay. Tingin mo, ganito na naman ang buhay ko. Daming problema. Saan man ako tumingin, puro problema. I am telling you today, and this should be a revelation to you, the goodness of the Lord is around you. Open your eyes. He satisfies your mouth with good things. Open your mouth and open your eyes to the good things of the Lord. Otherwise, ang napapansin mo lang sa buhay, yung problema. Open your eyes to the goodness of God. Amen. What else? God's love is designed to produce a good work in you. Siya ang nagsimula niyan, siya ang magpapatuloy niyan, at siya ang tatapos niyan. Look at Philippians 1:6. Tingnan niyo to ha. Ito ang confidence. Being confident of this very thing. That He, sino yung He? That God, who has begun a good thing, or begun a good work, sabihin natin lahat, good work. A good work in you, siya ang nagsimula, will complete it until the day of Jesus Christ. So siya ang nagsimula, siya ang nagpapatuloy, at siya ang tatapos ng ano? Ng good work sa buhay mo. Amen po ba? So His love is designed, ang disenyo niyan, mag-produce ng good work sa inyong buhay. At siya rin ang tatapos niyan. Sinimulan niya, tatapusin niya yan. Amen? So be confident in that.
You have so much love of the Father. Receive the love of the Father even right now as you are hearing the Word of God being preached to you. Ganyan po ang pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. It starts with what you know. What you know about Him loving you. At pag alam mo na yan, you will overflow with love towards other people. Hanggang hindi mo naiintindihan at tinatanggap, mahal na mahal pala ako ng Diyos, hindi mo rin makukuhang mahalin ang ibang tao. Hanggang hindi mo nakikita na tinanggap ka na ng Panginoon, hindi mo rin makukuhang tanggapin ang ibang tao. That's why I'm starting this message with God's love for us so that you can also love one another. That God has accepted you so that you can also accept one another. Amen po ba? Alright? So, alam niyo po sa mundo ngayon, I have to mention this because it is what I call the terrible times of the last days. Nandun na po tayo. At papatunayan ko po sa inyo na nandun na tayo, perilous times. Andun na po tayo. The signs are all there. And one of them is the promotion of self-love. Sabihin natin lahat, self-love. Di ba usong-uso yun ngayon? Iniiwang ka? Oh, sis, self-love na lang ngayon. Sige, mahalin mo yung sarili mo. Love yourself. But they didn't know, kaya yan nandito ngayon, yan na yung spirito na nagpapadala ng mga perilous times. Okay? And let me prove it to you. Alright? At tingnan nyo kung saan siya nakahanay. Sino ang kasabayan nitong self-love na to? Okay, 2 Timothy 3:1-5. Ang sabi dito, but know this rather, dapat alam mo to, that in what? The last days, perilous times, terrible times, dangerous times, yun po, ibig sabihin nun, will come. Anong senyales? Ito na. For men will be lovers of themselves. Ano doon? Ano yung narinig nyo sa TikTok? Self-love lang. Self-love. Ayaw sa'yo? Self-love lang, sister. Okay? Sobra ang promotion sa self-love. Kaya ang dami namang gumagawa. Pero saan ba nakahana itong self-love na to? Self-love or lovers of themselves. Ano pa? Lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Nakahana ito ha. At ito ang senyales ng perilous times. Are we there yet? Yes, we are there. Alright, nandun na po tayo. Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal. Let me pause there. Ang daming brutal. Di ba? Napaka-brutal. Pero yung usong-uso yun ng aararo ng mga tao, nakikita nyo ba yun? Bakit? May spirito yan eh. O bakit aararuhin mo ang maraming tao gamit ang sasakyan? Hindi lang sa Pilipinas yan, maski sa ibang bansa. There's something about that. What is going on? Brutality at its best. Because it's perilous times in these last days. Okay? Ano pa sabi? Despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, yung mga taong ganon, yung mga lovers of self, self-love lang, ano sabi daw? From such people, turn away. Layuan nyo sila. Layuan nyo sila. Senyales yan. Lahat yung binanggit ko, senyales yan ng panahon. And this is not talking about us believers. It's talking about them. Those who do not know God. Those who do not know Jesus. They just love themselves and kung anong gusto nila, yun ang gagawin nila. Headstrong, traitors, brutal. Kung yun ang gusto nilang gawin, yun ang ginagawa nila. But what I'm trying to say, to promote self-love is so wrong. Because what does the Word of God tells us? It is going against the commandment of Jesus, which is to love one another just as Christ has loved you.
Amen? Ang sabi sa atin, love one another. Hindi love yourself, love one another. At hindi natin, kala natin trend lang yan. Let's make it the norm. Kala natin ganun lang, pinagaganda nila yung tunog. But it's actually of the devil. And I want you to be awakened to that. Alright? So, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, God loves you. So love one another. God has accepted you, therefore accept one another. Amen po ba? And that leads me to Romans 14. Ito na po talaga ang text natin. Introduction pa lang po yun. Okay? Romans 14, 1 to 4. Ang sabi po dito, receive o tanggapin nyo. Receive one who is weak in the faith. Weak siya sa faith niya. But not to disputes over doubtful thing. Ang tanggapin mo, yung taong medyo weak pa sa faith. Pero huwag niyo tanggapin yung mga debate patungkol sa mga kanakain nila, sa araw na gusto nila, sa pananamit. Huwag yun ang pagdebate. Don't give in to that. Ang tatanggapin niyo, yung may weakness lang sa faith. Okay? For one believes he may eat all things, but he who is weak, ang kaya niya lang kainin, sabi dito, eats only vegetables. Diba? Let not him who eats despise him who does not eat. Halimbawa, yung isa kumakain ng dinuguan, yung isa ayaw kumain ng dinuguan. Okay lang yun. No problem, di ba? And let not him who does not eat judge him who eats. Okay? Sasabihin niya, ay, ba't ka kumakain ng dinuguan? May dugo yan. Huwag daw ganon. For God, listen to this. Bakit hindi natin gagawin yon? For God has received him. Sino? Yung hindi kumakain ng dugo at yung kumakain ng dugo, pareha silang tinanggap ni Lord. Amen. At ang sabi dito, who are you to judge another's servant? Ikaw ba ang master nila? Ikaw ba si Lord? Hindi, di ba? Kaya huwag ka nagja-judge. Hindi sa atin yon. Alright? Sabi dito, to his own master, he stands or falls. Kaya pag bumagsak yung isa, huwag sabihin, ay grabe talaga, bumagsak. Tingnan mo kasi ganyan-ganyan. Okay? Huwag po. Bakit po? Indeed, look at this, he will be made to stand. Bakit siya tatayo? Okay? For God is able to make him stand. Amen? So we have no place. We are not to judge another man's servant. Hindi naman tayo si Lord para husgahan ng tao. At sabi pa dito, he who observes the day, halimbawa, Sabado niya gusto mag-worship, di sige, gusto mo yan, go. Tapos tayo, Linggo, hayaan mo. Alright? He who observes the day, observes it to the Lord. And he who does not observe the day, to the Lord, he does not observe it. He who eats to the Lord, for he give God thanks. And he who does not eat, hindi niya kinakain, to the Lord he does not eat and give God thanks. Basta nagpapasalamat sa Diyos, okay na yon. So what am I trying to say here? What is Paul saying? In every church, in every congregation, sa mga Kristiyanong makikilala nyo, lagi merong weak in the faith or kaiba sa iyong pinaniniwalaan. Okay? Now, what does weak in the faith mean? Okay? So, weak in faith refers to believers, tulad natin, mananampalataya na ni Kristo, who have not fully grasped, hindi pa nila gets, okay? Hindi pa nila fully grasped their freedom in Christ. Yung freedom natin in Christ is we are saved through faith in Christ alone. Sabihin natin lahat, Christ alone. Sa Kanya lang, walang plus. Hindi Christ alone plus hindi ako kakain ng dinuguan. Wala pong ganon. Hindi yung Christ alone plus I will read, kailangan, my Bible every day. Wala pong ganon. Naliligtas tayo at naligtas tayo dahil kay Kristo lamang, wala ng iba. Amen? Pero may mga tao, tingin nila plus. Kailangan, may gawin ka muna
para tuloy-tuloy ang salvation mo. Pag hindi mo ginawa yan, nako, hindi ka naligtas. Yun po ang akala nila. Ang tawag sa kanila, weak in the faith. Are you getting it? Sila yung weak in the faith. Bakit tingin nila? Jesus is not enough. Kailangan dagdagan nila. Okay? So, yung iba, nagpapapako sa krus. Yung iba, paparusahan ng sarili. Kasi tingin nila, hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Kaya sila, Christ plus something ang kanilang salvation. Ang tawag doon, weak in the faith. Pero naniniwala sila kay Kristo. Are you getting this? So sabi dito, and these weak people are still holding on to certain rules. May certain rules sila of tradition such as dietary rules. Hindi sila kumakain ng baboy. Hindi sila kakain ng hipon. Okay? Or observing specific days. Sa kanila, hindi sineselebrate ang Christmas. Tayo sineselebrate natin. Kung ayaw nyo, di wag. Ganun lang po yun. No problem. Goods tayo. Okay tayo. Okay? Pero para pagdebatihan pa natin, wag na. Sayang po yun. Okay? Bakit po disputable? Disputable kasi walang direct Bible verse to prove na bawal or okay lang. Kaya disputable. Amen? Kasi walang direct Bible verse. Walang nakalagay doon, do not sing videoke. Meron ba nakasulat na ganon? Wala, di ba? Do not dance to Zumba. Meron bang ganon? Wala eh. Kaya disputable po yan. Amen? Are you getting the point? Okay? And remember, we are not under the law. Alright? Christ is the end of the law to those who believe in Him. So, you are not under the law, you are under grace. Kaya yung mga batas-batas na ganyan, hindi ho tayo nasasakop dyan. At sakali magawa mo, huwag ka mag-alala, hindi ka huhusgahan dahil dyan. Tanggap ka pa rin ni Lord. Love ka pa rin ni Lord. Amen? So Paul is encouraging those who are strong in the faith. Are you strong in the faith? Who understand their freedom. Alam niyo yung kalayaan niyo kay Kristo. Kristo lamang sapat na, sobra-sobra pa. Amen? To be patient and loving towards those who are weaker. Alright? So maging kind naman tayo sa kanila. Huwag yung nagmamataas tayo. Okay? So alam niyo po, we are teaching that we are to make disciples, make learners of grace. Tapos ang tingin natin sila, ay naku, yung tao na yan, ganito pa yung ginagawa niyan. Yung tao na yan, ako may mga kaisipan tayo minsan na, ayan, nagpe-pray pa yan sa isang santo. Ngayon, kung ganun pa lang yung, umpisa pa lang, ganun na po tayo ka-judgmental, paano nyo po masisharean yan? Kung malayo pa lang, meron na kayong judgmental attitude. So that's why I'm connecting this with making learners or making disciples by telling you, we are not to judge people in that way, na malayo pa lang, nahusgahan na natin. Paano pa natin lalapitan? Alright? So, mahalin natin ang tao, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. The focus, brothers and sisters, is on receiving one another without passing judgment on disputable, sabihin natin ulit, disputable or debatable matters. Recognizing that each person is accountable, not to you, but to the Lord. Kay Lord naman sila sasagot, hindi sa inyo. Panginoon ka ba? Di ba hindi? Alright? So, dahil hindi ka Panginoon, huwag kang magalit. Alright? Hindi ikaw ang sasagot sa kanila. So, pag-usapan natin, ano ba ay yung mga disputable? To eat dinuguan or not? Yan, mga disputable yan. Okay? Pwede bang kumain ng baboy, baka, o vegetables lang? To sing videoke or not? Di ba? Pwede bang sumayaw? Pwede bang mag-zumba, mag-yoga? Pwede bang manood ng sine? Pwede bang mag-concert at makisayaw-sayaw ng ganun-ganun doon? Pwede bang ano ba yung mga uso ngayon? BTS, mga ganyan. Okay? Hindi ko na alam mga uso ngayon, pasensya na kayo. Sabi pa ng iba, pwede bang
Manood ng sine nga, di ba? Yung mga concert ngayon. Pwede bang mag-backless? Mag-bathing suit? Mag-bikini? Pastora, pwede ba yun sa atin? Oo, pag nasa beach ka, wag naman dito. Okay? Pag dito mo ginawa yan, tatakpan ka namin. Walang makikinig sa akin. Okay? So, ilagay lang natin sa ayos, di ba? Okay. Ano pa? Pastora, pwede bang magpatato? Okay, sasagutin natin yan. Okay? Pwede bang uminom ng alak, manigarilyo, mag-vape? Nasa sayo yan. Okay? Pwede bang manood ng boxing, ng basketball? Right? Christmas on December 25 or September 25 ba talaga, Pastora? Okay? Ano pa? Christmas tree? June na ngayon, malapit na yan. Mabilis yan, paspasan yan. Okay, Christmas tree or no Christmas tree? Dress or pants? Yung mga yan, disputable po yan. Ang tawag po dyan, disputable. Makeup or no makeup? May relo, may hikaw? Pwede ba yun, Pastora? Okay? So, ito lang masasabi ko at naalala ko po ang napaka-classic na sagot ni Pastor Mike dyan. Kung naalala nyo pa, ang sabi niya, walang basagan ng trip. Okay? Walang basagan ng trip. As long as yan ay disputable at walang diretsyong salita ng Diyos patungkol dyan, walang basagan ng trip. Okay? Pero yung boasting, pwede yung haters, yan po, nakasulat na sa Bible yan, hindi yan para sa atin. Pero yung to be okay or not, lechon or lechong kawali, nasa sa inyo yan. Okay? Sabi po sa Colossians 2:16 to 17, so, let no one judge you. Huwag ka magpapajudge. Huwag ka magpapajudge in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are, look at this, bakit? Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Ang importante si Kristo. Si Kristo ba ang Panginoon mo? O goods tayo? Si Kristo ba ang daan sa Diyos? Yes? Good tayo. Wala tayong pagtatalunan. Okay, maski kumain ka pa ng lechon araw-araw, wala tayong problema dyan. Okay? Ang importante po ay kay Kristo tayo nagtitiwala. Yung mga importanteng bagay patungkol kay Kristo, non-negotiable po yan. Pero yung mga disputable things, hayaan nyo na. Huwag nyo nang pag-awayan pa. It will cause division. Kay Kristo lamang ang kaligtasan. Yun ang mga importanteng bagay. No? So, isa-isahin na po natin. Kasi hindi ho natin maipipilit ang ating freedom sa kanila hanggang maging revelation po to sa kanila. So, example, Pastora, can I sing secular songs? Pwede po ba mag-video? Okay. Okay. Ang sagot dyan, kung ako tatanungin nyo kasi kanya-kanya yan Kung malinis ang lyrics, walang mura, walang bad jokes or any green jokes, I can sing that. Alam niyo kung bakit? Kasi singing is just another way of communication. Tama? Yung communicate through singing. Kanina yung worship team, na-communicate nila ang pag-ibig ng Diyos, that Jesus is the center of it all. What else? That, we are to go and give away what God has given us. They were able to communicate things. So if you are able to sing good lyrics, then there's nothing wrong with that. Alright? But yung iba kasi, sa kanila talagang bawal yan, Pastor. Di wag mong kantahin. Ganun lang naman kasimple yan Pero sa akin, kung ipagbabawal niyo yan, di bawal na rin magkwentuhan tungkol sa friendship, bawal na rin magpag-usapan ng nature, wag na kayo mag-uusap. Kasi yan lang din naman kinakanta natin kung gusto natin kumanta na maayos. Alright? Because what are songs? It's about love songs, songs of nature, songs of relationship. Para ipagbawal yun po ay questionable, debatable. So, kung gusto mo kumanta, go. Sa akin po, aayusin ko lang yung mga lyrics. Minsan pinapalitan pa namin yan.
Dahil nasa lyrics po ang pinaka-essence niyan. Okay? So, next, dinuguan or not to dinuguan? Okay, ako po, personally, hindi ako kumakain ng dinuguan kapag walang puto. So, kumakain po ako. Kumakain po ako ng dinuguan, but hindi ko kinakain yan araw-araw. Dugo yun, kaya ayaw ng iba, kasi daw bawal kumain ng dugo. Saan sinabi yon? Old Testament. Okay? That's part of the old law of the Old Testament. So, kumakain ako, pero siguro twice a year, pag may mga piyesta lang. Alright? So, kung gusto mo kumain o ayaw mo kumain, okay lang tayo, basta si Kristo ang ating Panginoon. Amen? Okay, Pastora, baboy, hipon, oyster, scallops. Sasarap? Pwede bang kumain? Nasa sayo yan, pero ako, kakainin ko. Ayaw mo, bigay mo sa akin. Kakainin ko yan. Bakit po? Kasi sabi sa 1 Timothy chapter 4, 4 to 5, look at this. For every creature of God. Ang oyster ba, creature of God? Ang hipon, ay creature of God? Scallops, yung baked scallops na merong cream, ang tawag doon? Butter and cheese. Alright? Ay creature of God? Then it means it's good. Good. Kainin mo. Pag ayaw mo, akin na lang. Okay? And nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Okay? So, okay lang yan. Kung ayaw nila, hayaan nyo sila. How about tattoos? O, ayan. Yung mga nagpapaalam sa mga magulang nila, Ma, magpapatato ako. Okay. Ito lang masasabi ko dyan. Sa bahay namin, sabi ko, walang magpapatato. Naintindihan nyo? Walang magpapatato. Sabi ko sa mga anak ko, o ano nangyari? Nagpatato rin. Grabe, ang babait. Nagpatato rin. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Maski nagpatato sila, tanggap ko pa rin sila. Bakit? Anak ko sila eh. Amen. Amen. Ang lakas ng amen ng mga youth. Teka, magpaalam kayo ha. Hindi ko sinasabing okay yan. Sa bahay ko, sabi ko, walang magpapatato. Ay, nagpatato. Ito rin ang pag-ibig ng Diyos. Tanggap pa rin niya tayo, maski may tattoo ka o wala. Maski ang tattoo mo lang ay sa kilay tulad ko, tanggap ka pa rin ni Lord. Meron na nga pala akong tattoo. Ayan. Sabi sa akin ng anak ko, Ma, ikaw rin, may tattoo ka. Ayan, sa kilay mo. Ayan. So anyway, kung magpatattoo man ng anak nyo, di ba mahal nyo pa rin? Di ba tanggap nyo pa rin sila? Ganon din ang Panginoon sa atin. These are disputable matters. Hindi ko pinalayas yung mga anak ko dahil may tattoo. Diba? Na-disappoint ako, pero ano magagawa ko? Anak ko kayo, sige, balik sa bahay, kain sa bahay. Diba? Wala ka na magagawa eh. Okay. At mahal ko pa rin sila. Mas lalo na ang ating Diyos, ganun pa rin tayo kamahal. Amen. Come on, bless the Lord. Pero, magpaalam kayo sa magulang nyo, ha? Huwag nyo sabihin, sabi ni Pastora, ganto-ganto, okay lang. Magpaalam kayo at alam ko na ang sagot nila. Hindi. Hindi. Okay. So, yun po yun, no? Hindi ko kayo ni-encourage magpatato. Sabi nila, mag-aral po kayo, mag-research po kayo, it can affect your kidneys later on. Kaya, sa akin nga, sinasabi ko sa mga anak ko, wag. O, yun, ang bait. Now, bakit pinagbawal yan sa Leviticus? Again, Leviticus is where? Old or new? Old eh. It's under the law. We're not under the law. Pero, magpaalam kayo sa magulang nyo. Okay? We are dead to the law and alive to God through our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Praise God. So, ang pinakamagandang pag-uusapan dyan, honor your parents. Yon ang magandang usapan dyan. Okay, next. Will I dance to music? Basta hindi malaswa, dahil hindi naman ako mahilig sa kalaswaan, pwede ako sumayaw dyan. Alright?
Kaya lang, kung malaswa yung sayaw mo, kung nasa harapan ka lang ng salamin, di ba meron kasi pastor na nabalitaan dyan eh. Sana hindi na lang pinost kasi it's not edifying. Di ba? Sino nakapanood nun? Hindi edifying, hindi nakaka-build up eh. Pero kung ikaw lang mag-isa, ganyan-ganyan ka sa salamin, kala mo cute ka. Ayan. Para sa'yo lang, okay lang yon. Pero para i-post pa, yun siguro nagkamali doon, no? Kasi merong kumakalat ngayon. Okay. Pastora, Zumba, okay ba yan? Nasa sa'yo yan. If it's just for exercise, go ahead. Ito, huwag kayo magagalit sa akin, okay? How about yoga, Pastora? Okay. Alam ko may nag-yoga dito. Unahan ko na kayo, pakitanggap lang ako, okay? Dahil ako, hindi ako nag-yoga. But I'm not saying that you should stop it. Okay? This is me. Maybe, hindi ko naman sinasabi, Jesus plus no yoga. Hindi ko sinasabi yun. Ako lang to. If you want, go ahead. Hindi ko kayo huhusgahan. And katulad ng sinasabi sa atin ng Panginoon, accept one another. Pero ako, I will not. Why? Just because of the knowledge that I have about it. It has something to do with the Hindu religion. So that's me. That's my preference. What is your preference? Bahala po kayo. No? So again, huwag kayo nagagalit sa akin. Hello, may mga kilala ko, mga good friends ko who are doing yoga. That's your prerogative. That's your preference. But me, my preference is, I will not. Because yun lang, so siguro sa kaka-research ko na yun nga, yoga, tapos yung word na yogi is something to do with uniting with the Hindu gods. So para sa akin, that's enough for me not to. But sabi nung iba, hindi, Pastora, for stretching lang, etc. Then go ahead, no? So, disputable yan. And that is why, kung meron kang kapatiran na gumagawa, sumasayaw ng mga ganyan, okay lang yan. Walang basagan ng trip. Okay? Pero ako, yun lang ang akin. Okay? Amen po ba? Pakitanggap lang din ako dahil yun lang ako, hindi ako talaga doon. Okay, ano pa naman yung bubu dolls, Pastora? Okay lang ba yung bubu dolls? Tungtong sahur, yung mga ganyang, Pastora? Ay, yung mga brain rot? Sa apo ko lang natutunan yan, hindi ko alam yan eh. Okay, now again, ganito ulit yan eh. Well, sabi nila, mga monsters daw yan. Talagang mga gods daw yan na maliliit, na ganyan-ganyan. Eh, nung una ko nakita, parang gusto ko rin. Kaya lang nalaman ko yung presyo, wag na lang. Okay? Tapos yung tungtong sahur, wag daw papaulit-ulit, ganyan-ganyan. I know nothing about it, pero syempre tinignan ko na rin, it has something to do with Islam. So, trending yan kasi. So what I'm trying to tell you is, if you want to do your research, find out the origin of this, and if it will speak to you, then do whatever it tells you. Pag sinakita mo, ay, para sa Islam pala yan, para sa ganito pala yan, so ayoko yata niyan. Then go ahead. Pero hindi, makinig, hindi kayo nababawasan ng kaligtasan. Hindi kayo nababawasan ng pag-ibig ng Diyos. Alright? But, please, if the Holy Spirit speaks to you not to do it anymore, then please follow that because the Father God speaks through the Holy Spirit. Pakinggan nyo naman. Amen? Are you getting this? Okay. Parang sigarilyo lang din yan. Sino nagsisigarilyo, huwag nyo itataas ang kamay nyo. Okay. Kasalanan ba yung Pastora? Alam nyo, maski mag-puff ako ng sigarilyo dito, hindi ho kasalanan yun. Okay? Of course, not here in church. I will not do that. Pero sa kasakali lang, hindi po kasalanan yon. Nasa sayo yan. Pero kung alam mo na yung katawan mo masisira dahil sa sigarilyo, dahil araw-araw ka nagsisigarilyo, then, of course, your body is the temple of God and you should take care of it. Okay? Nakuha po ba natin? Yung pag-inom, Pastora, pwede ba uminom ng alak? Okay, si Jesus uminom ng alak. So, sabi po sa Bible, do not be drunk with wine. So, ang keyword doon, drunk. Huwag magpakalasing sa alak. Alright? So, ibig sabihin, pwedeng uminom, huwag ka lang magpapakalasing. Sabi ba naman sa akin ng isa, Pastora, hindi mo naman malalaman kung hanggang kailan ka malalasing. Sabi ko, malalaman mo yan.
Alright? Sa akin po, nalaman ko, isang baso lang, okay na ako. At hindi ako nalalasing ng ganon. So, I'm fine with that. So, ganun lang din po yan. Same with chocolates. Wala pong iniwan sa tsokolate. Ang tsokolate, okay lang kainin. Tama? Pero pag yung buong bar kinain mo, may problema ka. Okay? Yun ang tingilan mo dahil sugar mo mag-shoot up. So, anything in excess is bad. Amen po ba? But, this is what we have. In Christ Jesus, we have freedom. So, hindi ko mo nag-puff yung isa at nalasing siya isang beses, i-down na po natin siya. Maybe that person is learning, ay, masama pala sa akin ang 2 bote ng alak. Okay? Next time, isa na lang. Okay? Maybe that person is still in that process. Huwag naman natin siya i-judge ng paganon. While we have freedom in Christ, not everything we choose to do is beneficial or constructive. Okay? So, ito yung mga disputable na bagay, no? 1 Corinthians 10:23 says, all things, look at this, are lawful. Ibig sabihin, pwede mong gawin, but not all things are profitable. Yung bang pag-smoke mo, tingin mo, nagpa-profit katawan mo, isipin mo na lang yon. Yung pagkantang-kanta mo ng tungtong sahur, nakakabuti ba yan sa'yo? O hindi naman? Okay? All things are lawful, but not all things edify. So, ibig sabihin, hindi nakaka-build up ng ibang tao yan. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy? Okay? So, this means that while we are free from the law and have liberty in Christ, we should still exercise. Sabihin natin lahat, exercise wisdom and discernment in our choices. Gagamit pa rin tayo ng wisdom. Makakabuti ba to? Ito bang picture na isang babae na nilike ko? Matutuwa ba ang girlfriend ko? Hindi. Kaya wag mo nang i-click. Okay? So, yung actions po natin should be edifying to others. Our actions should be guided by love. Sabihin natin lahat, by love. And a desire to honor God and build up others. You have the freedom, pero ito po ang ating guide. Kailangan guided by love and a desire to honor God and others. Okay? Hindi yung nakakatisod sa iba. Brother Bob? So Paul emphasizes that the kingdom of God is not about eating and drinking, but about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito yung mga bagay na hindi disputable. Pastora, paano ko nga ulit malalaman na hindi disputable? Pag nakasulat na yan sa Bible, hindi na yan disputable. Pag nakasulat yan sa New Covenant, sabihin natin lahat, New Covenant. Pag nakasulat na dyan, hindi na yan disputable or debatable. Ibig sabihin, yan na ang katotohanan at yan tayo sumusunod. Alright po ba yun? So the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Therefore, believers, we are encouraged to pursue peace and mutual edification, respecting each other's conviction while standing firm in their own freedom. We have our own freedom in Christ Jesus. At mananagot naman tayo kay Jesus din. Kaya wag mo nang husgahan ang kapatiran. With regard to the kingdom of God, it's about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. These are non-negotiable. Yung patungkol kay Kristo na siya ang kaligtasan natin, non-negotiable. Kailangan dyan magkasundo tayo. Alright? So we have the peace of the Lord Jesus Christ, we have joy in the Holy Spirit, and our righteousness comes from the finished work of Jesus Christ. Jesus Christ paid all our debts. Kaya po, yung katuwiran niya ang binigay niya sa atin. At yung ating sala napunta kay Jesus. Kaya ngayon, tayo po ang tinatawag na katuwiran ng Diyos ngayon. Ganun po ang ginawa ni Kristo sa pagmamahal niya po sa ating lahat. Kinuha niya ang sala natin. Kinuha niya ang curse natin
para lahat ng katuwiran at pagpapala ang mapunta sa ating lahat. Ganun na lang po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon sa bawat isa. Kaya mga kapatid, tanggapin mo ang iyong kapatiran dahil mahal din siya ng ating Panginoon. Tinanggap siya ng Panginoon, alangan namang ikaw, hindi mo siya tanggapin. Amen. Tinanggap siya ng Panginoon miski may kahinaan siya, edi tanggapin din natin. Okay? At pag mga tungkol sa disputes, sabihin mo na lang sa kanila, I agree to disagree. Okay na yon, basta iisa ang ating tagapagligtas. So most important of all is the salvation that we have in Christ alone, and that God accepts us, each one of us who believe in Christ Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, brother, sister, I accept you in the Lord. Brother, sister, sabihin mo ulit, I love you with the love of the Lord. Okay. Praise God. Accept one another just as Christ has accepted us. Amen? Did you learn something today? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay, so praise God. I know that you'll be able to apply that in our lives. And we thank the Lord for His grace upon us.